Okay, good morning po. Alam ninyo, kung pinag-uusapan po ang rapture, kung si rapture ang ating topic, madalas po nandun tayo sa Thessalonians, sa Corinthians, including me, yun ang mga madalas kong ibinibigay ng mga talata sa Bible. Pero alam ninyo, meron tayong, yung iba naman ay nababanggit po ito. Pero few only are the preachers that I heard that they are using this as a reference dun sa mga main teachings nila, or should I say, dun sa mga sinesharean po nila. Ano po? At ako po, na-realize ko po kung gaano po ito kahalaga. Okay, first and foremost, dahil galing ito mismo sa bibig ng Panginoong Jesus. It's from the mouth of Jesus. Binanggit niya ito para i-secure ang mga believers. Okay? At nandoon yung pagpapalakas niya ng loob. Kay Pablo, binigay yung full revelation ng ng rapture. Pero sasabihin natin, si Jesus ba nagsalita rin tungkol sa rapture? Yes. Aba, may talata tayo dito. Okay, alam na, yung mga talagang nag-aaral ng Bible dyan, bilib ako sa inyo, alam niyo yung binabanggit ko, kung ano yun, di po ba? John 14, okay, chapter 1, so they say, John chapter 14, verses 1, hanggang matapos ako. Sige, tapusin natin siya kung saan tayo matapos. Ano po? Sabi ng Bible, let not your heart be troubled. You are trusting God, now trust in me. There are many homes up there where my Father lives, and I am going to prepare them for your coming. Wonderful, no? When everything is ready, then I will come and get you so that you can always be with me where I am. If this weren't so, I would tell you plainly, and you know where I am going and how to get there. Alam naman natin yung sumunod dito si Tomas. Ituloy na po natin. No, we don't know, sabi ni Tomas. We haven't any idea where you are going. Lord, sabi niya, so how can we know the way? Okay. Ito yung pinaka-famous, isa sa pinaka-famous na salita ni Jesus. O should I say, pinaka-famous na binanggit ni Jesus. Hindi. Siguro, kasi pareho sila ng John 3:16 ng kalidad. Ano, ito po. Jesus told him kay Tomas, I am the way, yes, and the truth, and the life. No one can get to the Father except by means of me. Amen? Yeah. If you had known who I am, then you would have known who my Father is. From now on, you know Him and have seen Him. Alam naman natin yan. Pero ano ang binibigyan din sa atin ng Biblia po dito? Yung salita po ni Jesus. Sabi ni Jesus, let not your heart be troubled. You are trusting God. Sabi niya, now trust in me. There are many homes. Pero alam niyo po ba sa King James mansions po yan? Dito po kasi Living Bible. Ang Living Bible po, isa sa pinakamagandang salin po ng Bible. Pero ito po ay paraphrase. Para yung, kasi si Kenneth Taylor, yung pinaka-author po nito, he intended this Bible to be something na mabasa ng kanyang mga anak para maintindihan ng Bible. Pero it turned out to be na nung i-publish niya ito, naging mabiling libro, sumikat na aklat, at very anointed ang pagkasalin. No? Maraming na-born again dahil po sa Biblia ito nung dekada 70. Kaya ito ang ginagamit ng daddy ko. Don't mind this. The Bible na daddy ko, mahal na mahal ang daddy ko ang Biblia ito. No? And yes, dito sabi ni Jesus, in my Father's house are many mansions. Maraming mansyon. Okay? At kukunin ko kayo para pumasa akin. Ituloy natin yung sabi ng Panginoon. When everything is ready, then I will come and get you so that you can always be with me where I am. Pag ready na ang lahat, sabi ng Panginoong Jesus, kukuhanin ko na kayo to be with me kahit saan man ako pumaroon. Okay? At ang liwanag po niyan sa salita po ng Diyos na talaga po namang hinahanda ni Jesus ang rapture. May mga preaching kasi sabi, maghanda na kayo, mag-rapture na. Okay? Pero ang totoo po niyan, mga kaibigan ko,
Sa totoo lang po, nung na-born again tayo, nakahanda na po tayo. At si Jesus, hinanda na po niya yung magiging mga mansyon natin sa langit. Kaya hindi po illusion ang rapture. Whenever nakakarinig kayo ng preachings tungkol sa rapture, pag-aanin ninyo ang inyong mga loob dahil yan po ang buong katotohanan. Dahil ang rapture po ay para po sa church at mangyayari na po yan anytime. Now, punta na tayo sa pangalawang topic natin. Tungkol po sa rise ng AI. Alam po ba ninyo, pagsapit po ng 6G, yung 6G na tinatawag na magiging, basta hindi na siya 5G, basta 6G na po siya. Alam niyo po ba, pag gumawa ka raw ng AI using 6G technology, by that time yung AI madedevelop na po talaga. Halimbawa, nagpakuha ka ng litrato, hindi mo na madedetermine sino yung totoo at sino yung hindi. Dahil ganun na po katindi ang kakayanan ng AI na gumawa ng larawan. Banggitin mo lang yung gusto mong ipagawa, magagawa yung larawan. Eksaktong-eksakto tulad ng iniisip mo. Kaya at meron pang sinabi si Elon Musk na halimbawa, meron kang kamag-anak na hindi makapagsalita, baldado, ika mo. Tapos sa isip lang niya, pwedeng ma-detect. Magkakaroon daw ng ganun. Kasi ang sabi nga ni Elon Musk, yung AI, uncontrollable na. Kumbaga sa pag tumatanda ka, uncontrollable movement. Minsan, kasi ako po ay caregiver, nagalaga kami ng mga matanda na pasintabi sa kumakain, uncontrollable na ang pagdumi. We have to clean it. Tapos, pag-ihi, ang controllable na. At ang nakakaawa po, ito talaga nadurog ang puso ko. May isang lolo na napamahal sa akin at mamahal na po sa amin. Parang lolo na namin talaga. Inalagaan namin. Sa totoo lang po, maski anong kumot ang ilagay namin sa kanya, giniginaw ako. We're talking about a 95-year-old man. Nung dumating kami, malakas talaga siya Pero sabi ng mga anak niya, nagde-deteriorate na. So talagang ganun, matanda na po kasi. Actually, yung anak po niya sa 70 plus na, parang lolo na rin po namin yon. Ba, lolo, meron pa yung tatay karamin. Yes. Yung ilagaan nga namin. Yeah. Alam po ba ninyo, maski kinukumutan, I'm still cold. Kasi half American yung tatay niya I'm still cold. Pero pala joke, pala biro, pag nasa tamang wisyo. Pumanaw. No, ganun po talaga, siyempre, 95. Dahil siyempre, well enough. Yes. Alam ninyo, nakita ko po doon si David. Nung matanda na si David, nabasa ko nga sa Bible na maski anong ikumot kay David, I'm still cold. Giniginaw. Ganun po, uncontrollable. No? So, magiging ganyan din po yung AI technology. Uncontrollable na po. Hanggang dumating ang rapture. Why? Ngayon, yung pinaka-main na tanong isa lang naman, ito bang AI, na technology ito, ay gagamitin ba sa paglabas ng Antikristo? Well, hindi lang po sa paglabas, kundi sa buong entire na reign ng Antichrist. Itong technology ito, asahan po ninyo will be present on the scene, in the scene. Dahil ang Bible po ay very specific po talaga. Meron pong gagawin ng Antikristo. Alam naman nyo, tungkol dito, na talagang gusto niya magkaroon siya ng control. Yung pananakop niya lubos-lubusin na magkaroon siya ng control sa buong mundo. At matutupad lang po yun kapag ka natatakan niya na ng kanyang tatak ang buong mundo. Alam naman niyo yung tatak. Kailangan pa bang ulitin? Sabi nga na kailangan pa ba memorize siya? Alam niyo na yun. 666. Meron po sa hands at meron sa noo, forehead. Ngayon, tayo mga Kristiyano, anong gagawin natin? Ito, simply share Jesus through His Word. Nandito sa Bible ito lahat ng kailangan nating malaman kung paano makarating kay Jesus, paano maligtas. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. And Jesus is the Word of God. In the beginning was the Word, and the Word was God. And the Word was God. This Bible is Jesus Himself, personified. Okay? Kaya, if you're sharing Jesus, i-share nyo rin ang Daily Good Vibes para maraming ma-bless. Salamat po.